na po. So this morning, nais ko tayo tumayo para po sa paganda ng salita ng Panginoon. Babasahin natin ang ating pong Bible text. Matatagpuan po ito sa Hebrews 11 verse 6. Hebrews 11:6. Ayan po. So ating pong basahin ito sabay-sabay. 1, 2, ready? Hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya, sapagkat ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos at Siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Ayan po, pagpalain ng Diyos ang Kanyang salita. Tayo po saglit yumuko at manalangin. Aming Ama, muli nagpapasalamat kami na tinipon mo sa iyong bahay-sambahan. At sa umagang ito, Lord, we pray for your guidance and leading and understanding of the Holy Spirit. We pray, Lord, na ikaw po ay mag-usap sa amin at nawa ay magtiwanag ang iyong mensahe at ito po ay lalo pong maglapit sa amin sa iyo. At lalo po kami, O Diyos, na mahamon na ang aming pong buhay ay aming ipaglingkod sa iyo. Pagpalain mo po bawat isa. Dalangin namin na ang sinumang may mga kabigatan sa umagang ito ay nawa, Panginoon, pawiin ang kanilang mabibigat na pinagdadaanan sa buhay. Ang sinumang may karamdaman, dalangin namin na hipuin mo at pagalingin ng iyong mapagpalang kamay. Ang sinumang may kalungkutan, kalumbayan, Panginoon, aliwin mo ng iyong Espiritu Santo. Ang sinuman, Panginoon, nangailangan ng kaligtasan, ay iyo, Panginoong, iligtas sa umagang ito sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po at aming dalangin na ang iyong biyaya at pagpapala ay sumaaming lahat sa umagang ito sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Amen. Tayo po'y makakaupo na sa presensya ng Diyos at God bless us all po. God bless us. Ayan. So, binasa po natin ang ating Bible verse, Hebrews 11:6. Ang sabi po riyan, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya. So, mahalaga po ang pananampalataya sapagkat ang sino man daw pong lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalataya siya na mayroong Diyos. At siya ay Diyos na nagbibigay ng gantimpala. Sabi niyo nga gantimpala. Ayan, gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Ang ating pong pag-aaral ngayon ay ang pinamagatan po siya na no faith, no salvation. Sabi nga natin, no faith, no salvation. Ayan. Pag walang pananampalataya, ay wala pong kaligtasan. Dito sa verse na ating binasa, maliwanag po sinasabi po ng sumulat ng Hebreo, mahalaga ang faith. No? Dahil without faith, sabi rin ang Hebrews 11:1, it is impossible to please God. Kung walang pananampalataya ang isang tao o tayo, hindi tayo magiging kalugod-lugod sa harap ng Diyos. Ayan. As our introduction, sinasabi pong God's power cannot work for us if we do not believe. No? Basahin nga natin sabay-sabay. God's power cannot work for us if we do not believe. Ayan. Pag hindi raw po tayo maniniwala sa Diyos o wala tayong pananampalataya, ay hindi mag-work ang Diyos sa atin. Hindi siya makakagawa sa ating buhay at hindi siya makakapagligtas sa ating buhay. So, very essential po ang faith sa ating kaligtasan. Ang aklat ng Hebreo or the book of Hebrews, sabi po, chapter 11, is called a faith chapter. Sabi niyo nga, faith chapter. Ayan, ito raw po yung chapter sa book ng Hebrews, ang 11, no, na siyang punong-puno ng patungkol sa pananampalataya. Faith chapter siya. No? Why? Because it has recorded the stories
of the heroes of faith in the Old Testament. Dito natin pala makikita yung mga bayani sa pananampalataya doon po sa lumang tipan. At banggitin ko po sa inyo ang ilan sa mga naitala sa Hebrews 11 na mga bayani ng pananampalataya or heroes of faith. Nandyan po si Abel, si Enoch, si Noah, si Abraham, si Isaac, si Jacob, si Joseph, si Moses, si Rahab, si Gideon, si Barak, Samson, Jepte, si David, at si Propeta Samuel. Ngayon, mga pangalan po yan, yung iba sa inyo, familiar kayo sa kanila, yung iba hindi, pero pwede nyo po silang makilala sa pamagitan ng pagbabasa ng Hebrews chapter 11. Nandun po nakatala yung kanilang faith at kung ano ang bunga nito sa kanilang mga buhay at sila isinama sa listahan ng mga bayani ng pananampalataya. So, Hebrews 11 is called faith chapter. Ano po? Ang Bible, mga kapatid, is a book of faith. Sabi nga natin, the Bible is a book of faith. Punong-puno ng pananampalataya ang Biblia. No? From Genesis to Revelation, makikita po natin ang kapangyarihan ng Diyos na gumagawa, nagliligtas, at naghihimala sa buhay ng mga tao. Kung kaya napaka-halaga ang Biblia po sa ating buhay. Kasi dito natin makikita, makikilala, at ma-encounter ang Diyos sa ating buhay. Hope and pray na tayong lahat na nandito ay meron lahat tayong faith sa Panginoon. Amen po ba? Ayan. Pero alam nyo ba na may mga tao rin na yung iba ay wala pang faith sa Lord. At sila po yung kinakailangan natin na abutin. I-outreach sila or i-reach out sila rather ng pag-ibig ng Diyos. Ibahagi sa kanila ang Panginoong Hesus at ilapit sila sa kaharian ng Diyos. At tayo po na tumanggap ng pananampalataya sa Diyos, ang pwedeng mag-share sa kanila ng pananampalataya rin sa ating Panginoon. Sa Hebrews 11:1, nakalagay po dyan, basahin natin po yan, sabay-sabay. Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at pinaninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. No? Sabi po, ang pananampalataya o faith is the assurance, yung katiyakan po, na mangyayari po ang ating mga inaasahan. Sino po ang may mga pinagpipray sa inyo? May mga inaasahan kayo sa Diyos. No? Kung meron po tayong ganitong desire, meron tayong hinihiling sa Panginoon, meron tayong pinagpipray sa Panginoon, napakahalaga po ang faith natin, ang pananampalataya. Dahil yan daw po ang assurance, katiyakan, na mangyayari, ibibigay ng Diyos, gagawin ng Diyos, isasagot ng Diyos yung ating panalangin. No, it is the assurance of things hoped for. And po, paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. So, pag faith, kahit wala pa, tinatanggap na natin. Kapag faith, kahit hindi pa natin nakikita, naniniwala na tayo. Amen po ba? Yan po ang faith sa Panginoon. Yan ang pananampalataya sa Diyos. Sa Matthew 9:29, sinabi po ni Jesus, Panginoon, basahin po natin sabay-sabay, mangyayari ang ayon sa inyong pananampalataya. Sinabi ng Panginoon na mangyayari daw po ang, ating marahil na hinihiling, ating pinapanalangin. Ito yung mangyayari ayon sa ating pananampalataya. According to your faith, it shall be done unto you.
Kaya kung may faith tayo, meron tayong relasyon sa Diyos, meron tayong hinihiling sa Panginoon, pinapanalangin, mangyayari iyon according to your faith. According to our faith. Kaya yung faith, mahalaga po. Sa Mark 11:22, sinabi rin ng Panginoon, basahin po natin sabay-sabay, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. No? Bakit sinabi po yan na dapat magkaroon tayo ng pananampalataya? Dahil hindi po automatic ang pananampalataya sa buhay ng tao. Hindi po lahat ng pinapanganak na tao, automatic, meron agad siyang faith sa Diyos. No? Kinakailangan ituro o ibahagi ang Diyos at ang pananampalataya para magkaroon ng isang tao. Naalala niyo ba kung paano kayo sineran tungkol sa Panginoon? Amen? Of course, meron tao nag-share sa atin. Merong ginamit ang Diyos sa atin. At doon natin nakilala ang Diyos, doon natin narinig ang tungkol sa Diyos, doon natin nakilala at na-realize na kailangan pala natin ng faith sa Diyos. So, sinasabi niyan, nagkaroon tayo ng pananampalataya sa Diyos. Sa John 20:29, meron din sinabi ang Panginoon, basahin po natin sabay-sabay, mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Yan. Sinabi po yan ng Panginoong Yesus kay Tomas, no? Sa isang alagad niyang si Tomas, na hindi naniniwala. Imagine niyo, kasama niya si Tomas. Sa 3 taong ministry, magkasama sila. Nakita ni Tomas ang mga himalang ginawa ng Diyos. Nakita ni Tomas paano nagpagaling ang Panginoon, binuhay ang patay, pinalayas ang demonyo, ano pa? Nagpakain ng Diyos ng 5,000. No, napakaraming nasaksihan at nakita ni Tomas. Pero nung si Jesus ay muling nabuhay, hindi siya naniniwala. Hindi agad siya naniwala kasi absent siya nung nagpakita ang Panginoon doon sa upper room. Kaya, ang sagot ng Panginoon sa kanya, noong time na sabi ng Panginoon, yung daliri mo ay ipasok mo sa butas ng aking mga sugat sa kamay. Ginawa po niya yon at doon lang siya natauhan. Doon lang siya nagising. At ang sabi niya, my Lord and my God. Sabi niya, aking Panginoon at aking Diyos. So, mula sa bibig niya, nagkaroon po siya ng pananampalataya. Ang kanya pong prinsipyo sa buhay marahil ay to see is to believe. Ayan. Sabi niya, to see is to believe. Ayan. May mga tao, ganyan po ang prinsipyo, no? Maniniwala lang ako pag nakita ko. Maniniwala ako pag may ebidensya. Pero pag wala po salita lang, hindi ako maniniwala. Ganyan si Tomas. At nung nakita niya, napatunayan niya na si Jesus ay Panginoon at Diyos, yan po ang kanyang binigkas. My Lord and my God. Sabi sa kanya ng Panginoon, sagot sa kanya, mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Alam niyo ba mga kapatid kung sino yung mga yon na mapalad? Sino po? Tayo. Sabi mo sa iyong katabi, tayo. Ayan. Kung naniniwala ka sa Panginoong Yesus na siya'y Diyos at tagapagligtas, kahit hindi pa natin siya nakikita, sabi ng Panginoong Yesus, mapalad kayo. Mas mapalad kayo na naniwala kahit hindi pa ako nakita. At yun po ang ating faith na hindi pa man natin nakita ng mukhaan si Jesus, pero naniwala tayo na siya ang Panginoon, ang ating tagapagligtas. And one day, we will see Him face to face. Sabi ng Bible, one day, makikita natin si Jesus ng mukhaan.
Gusto niya ba yun? Amen? Yun yung isa sa mga magandang karanasan na mangyayari sa ating buhay. Ang tayo humarap sa Panginoon and we will see Him face to face because we believe in Him even though we have not seen Him yet. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Hallelujah! Purihin ang ating Diyos. Siya ay karapat-dapat purihin. Sabi po ng Acts 16:31, another verse na ating pong babasahin. Basahin po natin sabay-sabay. Sumampalataya ka sa Panginoong Yesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Yan po yung pangako ng salita ng Diyos sa atin. Na hindi lamang tayong maliligtas kapag tayo sumampalataya sa Panginoong Hesukristo, kundi pati ang ating sambahayan, pati ang ating pamilya, pati ang ating mga mahal sa buhay. At ako ay thankful sa Lord, no? Na blessed ako sa Lord pag nakikita ko ang mga pamilya ay nandito sa loob ng church. Sama-sama, sumasamba sa Panginoon. Ang Valdesco family, si Jericho, si Sarina, si Nanay Tess, no? Ang Frondoso family, sino pa ba? Verdadero family. Yan. Sino pa? Ang Sipe family, of course, imagine niya, buong isang hilera ng upuan. Sakop nila lahat. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Ang Visconde family, nadagdagan na ang Visconde family. Silda family, ano po? Ano pa? Galindo family, De Castro family, ayan. Sino pa ba? Baka may makalimutan ako. Ha? Baroga family. Of course, yung ating newest family sa church. Palakpakan natin ang Panginoon sa Baroga family. Lopez, ano ba? Ida family. Yan. Baka may makalimutan ako. Sino pa po ang mga pamilya na nandito sa church natin? Wala na ako nakalimutan. Baka meron po, sabihin nyo, Prias family, of course. Sabi ko na nga ba, may nakakalimutan ako. Abawag family, of course. Family ni Sister Tita. Sino pa ba? Disipulo family. Yan, isa sa ating mga pioneers sa church. No? Lahat po tayo na nandito sa church as family. I believe itong verse na ito po ay naging totoo sa ating buhay. Na isa sa ating pamilya, dalawa sa ating pamilya ang naligtas. Of course, ang family po namin, Lucion and Duca family. Ayan. Na tayo po ay nakakilala sa Panginoon at unti-unti nadadala natin sa Panginoon ang ating mga mahal sa buhay. Lahat nga po ng mga nakadala ng pamilya na narito sa church, pumalakpak tayo sa Panginoon. Amen? Beltran family, of course. At si Brother Edger. Yan po ang pangako ng Diyos sa atin Manampalataya ka o sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Now, believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. Kaya napakaganda ang pangako ng Diyos. Na kapag tayo sumampalataya, if we believe in the Lord Jesus, di lang tayong ililigtas niya, pati ang ating mga pamilya at mga mahal sa buhay. And of course, bago yung mangyari, we need to accept Jesus in our heart. Sa Romans 10:9 and 10, ito pong sabi niya, basahin natin po ito na sabay-sabay. Sapagkat kung papahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig si Jesus, Panginoon, at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay,
ay maliligtas ka. Ayan po yan, no? Lahat yan ay ating pinagdaanan, ating ginawa sa ating buhay. We confess the Lord Jesus Christ with our mouth. And we believe, sumampalataya tayo from our hearts, no? Na siya po'y muling nabuhay. He was raised from the dead. At sabi po, pag ginawa natin yan, tayo ay maliligtas. So lahat nga po ng naligtas, pumalakpak sa Panginoon. Amen? Purihin ang Diyos. Purihin ang ating Panginoon. Purihin si Yahweh. Hallelujah. Dito po makikita natin ang kahalagahan ng pananampalataya. Faith is very important. For without faith, it is impossible to please God. Basahin nga natin po sabay-sabay. Faith is very important. Without faith, it is impossible to please God. Now, again, we are blessed, pinagpala tayo kasi sumampalataya na tayo sa Panginoon. Pero alam niyo ba, may mga tao pa na hindi sumasampalataya sa Panginoon. May mga tao pa na tinatawag po sila na mga atheists. Sabi niyo nga atheist. Anong ibig sabihin po ng atheist? Mga hindi naniniwala sa Diyos. In fact, pag sinearch nyo ang YouTube, tinype nyo yung atheist, nakikita nyo, napakaraming debate ang nangyayari between atheists and believers or Christians. Marami po ang hindi pa rin hindi pa rin sila convinced or naniniwala na mayroong Diyos. At dahil doon, ang kanila pong nasa puso ay instead of faith, ay yung tinatawag na unbelief. Sabi nyo, unbelief. Yun po. The opposite of faith is unbelief. And sabi po sa next slide natin, the opposite of faith is unbelief. Pwede ba natin i-flash yun, mga kapatid? Basahin natin sabay-sabay. The opposite of faith is unbelief. Kanina, binigyan natin ng emphasis ang faith. Mahalaga ito. Pero, sabi po, ang kabaliktaran pala ng faith is unbelief. Kawalang paniniwala. Kawalang pananampalataya. Meron ba kayong kilala na hindi naniniwala sa Diyos? Hello? Meron? Ayan. Maring hindi outspoken, pero hindi sinasabi, hindi ako naniniwala sa iyo. Pero, by actions, makikita nyo, hindi sila naniniwala sa Diyos kasi wala silang oras para sa Diyos. Wala silang gana pagdating sa Diyos. Wala silang interes sa mga bagay na tungkol sa Diyos. Yun po, ay mga taong walang pananampalataya. Hindi man nila kino-confess, hindi mo marinig sa bibig nila na, hindi ako naniniwala sa Diyos. In fact, misa sasabihin na, naniniwala ako sa Diyos. Pero, ayaw niya ma-involve sa Diyos. Hello? Meron kayo kilalang ganun tao? Sabihin sa inyo, ikaw na lang ang mag-church kasi gagawa ng alibi. Dahilan, excuse. Pero in reality, baka wala siyang faith sa Lord. Baka hindi niya gustong magkaroon ng relasyon sa Diyos. Or hindi pa siya marahil handa na lumapit sa Diyos. Iba-iba ang pinagdadaanan ng tao. Amen po ba? Kaya nga mahalaga sa atin as believers, pinagpipray po natin sila. Lalo kung sila yung mga mahal natin sa buhay, pamilya natin, o kasambahay natin. Huwag nating hayaan na ganoon lagi na wala sila sa Panginoon. Because we are saved to share God's salvation to them. Amen po ba? Hello? Kasi bakit? Sabi ng una natin binasa, kapag ka walang faith, ang Diyos ay hindi nakakagawa sa buhay ng tao.
hindi nakakakilos. And to prove that, mga kapatid, sa Mark chapter 6, 1 to 6, makikita natin, we see a sad story as Jesus is limited in blessing others because of unbelief. Dito po sa Mark 6, makikita natin ang isang karanasan ng Panginoong Hesus na dahil ang mga tao hindi naniniwala sa Kanya, dahil ang mga tao ay walang faith sa Kanya, hindi po makagawa ang Panginoong Hesus nang dapat niyang gawin na mga himala o ng mga pagliligtas because of unbelief. Sabi po, faith in God is prerequisite to receiving. Ang pananampalataya po natin sa Diyos ay number 1 requirement para may matanggap tayo galing sa Diyos. Matanggap na sagot sa panalangin, matanggap na biyaya, matanggap na pagpapala, matanggap na kagalingan, matanggap na kaligtasan. Lahat ng ibibigay ng Diyos sa atin, ibibigay niya kung tayo ay mayroong faith sa Kanya. Andiyan ba kayo? Hello? Ayan. So, it is a prerequisite to receiving. Ito po mga kasama ni Jesus sa Mark 6, 1 to 6, sinasabi po na dahil sila'y naging pamilyar sa Panginoong Hesus, mula pagkabata, they have been so familiar with Jesus during His upbringing. Ito po kasi ay sa bayan ng Nazareth. Sabi niyo, Nazareth. Nangyari itong Mark 6 sa Nazareth, na kung saan doon lumaki si Jesus. The people of Nazareth, sabi po, would not receive His ministry and could not help them. Dahil po, kilala nila si Jesus mula bata hanggang lumaki, so, hindi sila naniniwala na si Jesus ay anak ng Diyos, na si Jesus ay tagapagligtas at Panginoon. Tanda po natin, faith moves God while unbelief ties His hands. Ulitin ko po. Faith moves God while unbelief ties His hands. Yan daw pong pananampalataya natin ang nagpapagalaw sa kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Subalit, ang kawalan ng pananampalataya ang nagtatali sa kamay ng Diyos para hindi siya makagawa ng anumang himala sa ating mga buhay. Sa Mark 6, 1 to 6, ito po ang mga pangyayari doon. Una, Jesus went back to His hometown to minister. Yan po, hometown niya yung Nazareth. Doon siya lumaki. The people of Nazareth po, where Jesus grew up, thought He was just the son of Joseph. Ang pagkakilala nila kay Jesus ay anak lang siya ng isang karpintero na ang pangalan ay Jose o Joseph. Ayan. Pamilyar sila. Nakikita nila si Jesus araw-araw doon sa lugar nila hanggang sa, yun. Siguro dahil si Jesus ay anak ng karpintero, marahil natuto rin si Jesus magkarpintero. Marahil siya ay nakita nila na kasama ni Joseph, yung time na yon na gumagawa. Only Jesus po and His parents really knew that Jesus was the Son of God. So, nung time na yon, ang nakakaalam lang ng katotohanan, sabi niyo ang katotohanan. Ano yung katotohanan? Si Jesus ay anak ng Diyos na buhay. At ang nakakaalam lang noon, walang iba kundi si Jesus, si Mary, at saka si Joseph. Kung maalala nyo, maging yung mga kapatid ni Jesus sa lupa, no? O, dito sa, sa lupa, hindi rin nga naniniwala sila na si Jesus ay Son of God. Pamilya na nila yun. Kaya,
iisipin natin minsan, sa pamilya, may mga naniniwala sa Diyos or nagiging Christian, at meron ding iba na hindi. Bakit ganon? Mismo nga pamilya ni Jesus, hindi lahat sila ay ora-oradang naniwala kay Jesus. Though yung mga kapatid ni Jesus nung buhay siya at nagmi-minister, hindi agad naniwala. But later on, nung makyat na si Jesus sa langit, isa sa kanyang mga kapatid ay ang pangalan ay James o Santiago. Hindi po yung James na sumulat ng Book of James, pero itong Santiago ito na kapatid na Jesus, no? Sabi ay siya ang naging leader o bishop ng isang church sa early church. So later on, kahit di sila naniwala nung time na buhay pa si Jesus at nagmi-minister si Jesus, pero nung makyat na si Jesus sa langit, nabuhay na siya muli, tinanggap nila si Jesus na bilang kanilang Lord and Savior. So during this time, only Jesus and His parents really knew that He was the Son of God. Sabi po, Jesus lived almost 30 years among the people of Nazareth, and although He was well thought of, they did not see anything special in Him. 30 years po. Tanda natin, bago nagsimula si Jesus mag-ministeryo, 30 years old na po siya. Nung binaptize po siya ni John the Baptist, 30 years old na po siya. Kaya, alam niyo, yung water baptism, most likely, ginagawa po natin yan sa adult o yung may tama ng pag-iisip. Hindi po tayo water baptism o nagbibinyag sa mga baby. Bakit? Kasi ang water baptism requires faith, repentance, and kailangan magkaroon ng relasyon muna sa Panginoong Jesus. Si Jesus nagsimula ng kanyang ministry 30 years old. At sa loob ng 3 taon, 3 years po siya nag-minister. 33 years old po si Jesus nung namatay at muling nabuhay. Maikli lang ang buhay ni Jesus sa lupa, 33 years. Meron ba ritong lampas ng 33 years? Tayo sa kamay. Ayan. Sabi mo sa iyong katabi, mapalad ka. Mas mahaba ang buhay mo sa Panginoong Jesus. Dito sa lupa. Amen. Pag tumungtong ka na ng 34 pataas, abay, mapalad ka na. Nalampasan mo na yung buhay ni Jesus dito sa lupa. You are blessed. Amen. Sabi diyan, Jesus did miracles during His early years, for the power to do miracles came from the Holy Spirit that He received at John the Baptist, or John's baptism, rather. Ayan, asa na tayo dyan? Noong hindi pa siya nabaptize, wala pa siyang ginagawang miracle or mga ministry. Hindi pa po niya ginawa yun. Pero inintay niya muna mabaptize siya at ma-empower siya ng Holy Spirit bago po niya ginawa yun. The same with us. Hindi tayo makakapag-minister, hindi tayo makakapag-share, makakapag-bless sa iba unless tinanggap natin si Jesus at ang Holy Spirit ang mangunguna sa ating buhay. Andiyan ba kayo? Mahalaga ang power ng Holy Spirit sa ating buhay. Si Jesus mismo, inintay niya yung baptism of the Holy Spirit, water baptism, bago po siya nagsimula sa gawain ng Panginoon. Pangalawa, sabi pong ganoon, when Sabbath day came, ito na, Jesus ministered in the synagogue at Nazareth.
So 30 years old na siya, nabaptize na siya, pumasok po siya sa templo o sinagoga. During his time, wala na po yung templo. Nasira na. No? Nawasak na. Kaya ang ginagawa nila, nagmi-meet lang sila sa tinatawag na sinagoga o synagogue. At ito ay parang maliit na house church. At yan po sa Nazareth. Nung nakita po nila si Jesus, sabi ganun, the people were amazed at His wisdom and wondered all about the wonderful things He had done elsewhere. So yung mga tao nakakita sa Kanya, na-amaze po sila. Sabi nyo, na-amaze. Namangha sila. Bumilib sila. Humanga sila. Kasi narinig nila yung mga ginagawa, wonderful things, ginagawa ni Jesus. Maybe sa ibang lugar, elsewhere, no? Ito time kasi na maano na si Jesus, sikat na siya. Nababalitaan na siya ng ibang tao, yung ginagawa niya, pinapamalitan na ng mga ibang tao, at nakakarating kahit sa Nazareth. Sabi ganoon, in spite of His wisdom and reputation for doing miracles, the people of Nazareth did not believe in Jesus. Ayan. Sa kabila raw po na humanga sila, bumilib sila, nabalitaan nila yung himala na ginagawa ni Jesus, pero sa kabila nun, di pa rin sila naniwala sa Kanya. So, possible pala yun na may mga tao na nakakaalam, nakakarinig tungkol kay Jesus, pero hindi sila automatic na naniniwala kay Jesus. Andiyan ba kayo? Maybe, meron tayo na-encounter na magaganong tao na hindi naman sila laban kay Jesus. Hindi naman sila against kay Jesus, pero hindi naman sila naniniwala din kay Jesus. Ito ang mga tao na kasama niya sa Nazareth. Pumasok si Jesus sa sinagoga, binasa po niya yung Isaiah 61, verses 1 and 2. At sabi niya sa mga tao, ako ay ipinadala ng Diyos, or He was sent from God to set people free. Sa Isaiah 61, 1 and 2, makikita natin doon, binasa ni Jesus yung, for the Spirit of the Lord is upon me, no? To set people free. No, yung mga nabibihag ay palayain niya. Nung narinig ng mga tao yun, kasi sabi ng Panginoon, naganap na ang kasulatan. No? Natupad na ang kasulatan. So the prophecy has been fulfilled. Na ano sila? Nagulat yung mga tao. Kasi usually, pag binasa yon, pinapaliwanag lang yon. Na ang Panginoon ang siya magpapalaya sa mga biyag, ang Panginoon ang magpapagaling sa mga bulag, ang Panginoon ang magliligtas sa mga naaapi. Sinabi niya, nangyari na to, ako na to. At then nagulat yung mga tao. Sabi po, the people were angry. Hindi lang pala nagulat, nagalit pa. Sabi nyo nga, nagalit. Nagalit sila nung narinig nila si Jesus na sinabi ito. Ang ginawa nila, kinuha nila si Jesus. Pinagtulakan nila. Palabas doon sa sinagoga at gusto nilang ihulog si Jesus sa bangin. Gusto nilang patayin si Jesus nung time na yun. Bakit po? Kasi sa kanila, sa mga Hudyo, ang pagsasabi na ang tao ay Diyos, ito po ay isang blasphemy. Ito po ay isang pamumusong o parang mataas na kasalanan sa kanila. At dahil si Jesus ang nag-claim na siya ang katuparan ng kautusan, so ang reaction ng mga tao, galit. At gusto nilang
Yun nga, patayin ng Panginoong Jesus. Pero sabing ganon, by the power of God, He turned just as they were about to kill Him and walked through them safely. Pero dahil ang kapangyarihan ng Diyos ay sumasa Kanya, sinasabi pong ganon, kahit gusto siyang patayin ng mga tao, hindi nila nagawa. Dahil sumasa Kanya ang kapangyarihan ng Diyos. Lumakad lang po siya safely, nasabi diyan, He walked through them safely. So kahit na anong balak nilang masama sa Panginoon, hindi nagtagumpay dahil si Jesus ay Panginoon. Amen po ba? Dahil si Jesus ay Diyos, anak ng Diyos na buhay, makapangyarihan sa lahat. At dahil doon, wala pong nangyari sa Panginoong masama. Next, sabi pong ganon sa Mark pa rin, the people of Nazareth had another chance to receive Jesus. Sa kabila noon, binigyan pa rin ng Panginoon sila ng chance. Sabi nyo, another chance. No? Sabi po, ang Diyos, si Jesus, ay laging nagbibigay ng second chance. Jesus is the God of the second chances. Kalawa pang pagkakataon. So binigyan sila ng another chance ni Jesus na tanggapin siya at sumampalataya sa Kanya. How? By teaching them the Word of God. Kasi nga, nung binasa niya yung Word of God, iba ang dating, with power. Sabi niya, with power. May kapangyarihan, may conviction, may katotohanan. At sabi nga, namangha sila, they were astonished at His wisdom. Sabi nila, ibang klaseng to. Kakaiba ang pagsasalita ni Jesus. Kakaiba ang tinuturo ni Jesus. Hindi kagaya ng ibang Pariseo o ng ibang Saduseo. They were astonished at His wisdom, no? Kasi nung nagsalita si Jesus ng Word of God, mayroong kapangyarihan. At alam niyo ba, ang Word of God is powerful. Sabi niyo, Word of God is powerful. May kapangyarihan. Sabi po ng Romans 10:17, basahin po natin. Romans 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. No, may kapangyarihan ang salita ng Diyos kasi sa pamagitan ng salita ng Diyos, doon nagsisimula ang pananampalataya ng tao. So meaning, nung tinuro ni Jesus ang Word of God, dapat sumampalataya na sila doon. Yun na yung second chance na binigay ni Jesus sa kanila. The Word of God is the source of faith. No? Faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. So kapag tayo po'y nagbasa ng Biblia, ng salita ng Diyos, tayo'y nakikinig, nag-aaral ng salita ng Diyos, maging sa personal devotion, dito sa church, sa preaching, o maging sa light group natin, pag-aaral natin sama-sama every week, nade-develop ang pananampalataya sa ating puso. Nag-grow, lumalago ang pananampalataya sa ating puso. Amen ba kayo ron? Sino po sa inyo naka-experience na kapag kayo ay nagbasa, kayo ay nag-aral ng salita ng Diyos, kayo nakinig ng salita ng Diyos, nadadagdagan ang inyong pananampalataya sa Diyos. Amen? Yun ang purpose. Yun ang ginagawa ng Word of God sa ating mga buhay, mga kapatid. Kaya sabi diyan, faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Dapat, nung narinig nila si Jesus nagturo, dapat yun na yung time na naniwala na sila. Kaso, hindi po sila naniwala. The people still did not believe in Him in spite of all the miracles He had done in other places. So nakita nila, nabalitaan nila, nalaman nila
gumagawa ng himala si Jesus, nagpapagaling ng mga may sakit, nagpakain ng 5,000, bumuhay ng patay, pero wa-effect sa kanila. Hindi sila naniwala. Balitaan nila na nag-lay hands si Jesus sa ilang mayroong may sakit at siya ay gumaling. Pero walang mighty works. Why? Because of unbelief. Sabi nyo, unbelief. Jesus could not help the people because of their unbelief. Hindi makatulong si Jesus, hindi makagawa ng himala, hindi makagawa ng pagpapala si Jesus sa kanila dahil wala silang pananampalataya. Last po sabi, unbelief stops the flow of God's blessings. To receive His best, what must we do? We must believe. Basahin po natin sabay-sabay. Unbelief stops the flow of God's blessings. To receive His best, we must believe. We must believe, mga kapatid. Even though we are already Christian, si Satan minsan tinetempt pa rin tayo na mag-doubt, na mag-alinlangan. Minsan may mga sitwasyon tayo na kailangan natin ng pananampalataya, pero minsan sinishake tayo yung faith natin ng kaaway. Mga kapatid, maging matatag tayo sa ating pananampalataya sa Diyos. Let us anchor our faith in Jesus. Pagtibayin natin, palakasin natin, patatagin natin ang pananampalataya natin sa Diyos. At siya po ang gagawa ng himala sa ating mga buhay. Tandaan natin, no faith, no salvation. If we want salvation, if we want healing, if we want blessing, always have faith in God. Amen po ba? Tayo po'y tumayo at tayo'y yumuko, dumulog sa Diyos sa isang panalangin. Aming Ama, malapit po kami sa pangalan ni Jesus. Dalangin namin na palakasin mo ang aming pong pananampalataya sa iyo. Alisin mo po ang anumang pag-aalinlangan, pagdududa, o kawalan ng pananampalataya. Tulungan mo kami, O Diyos, na laging sumampalataya sa iyo. Laging manalig sa iyo. Ang kinin ng iyong mga pangako, i-apply sa aming buhay ang iyong mga salita. At naniniwala kami na ikaw ang gagawa ng mga himala sa aming buhay. Ikaw ang tutugon sa aming mga pangailangan. Ikaw ang Diyos ng kagalingan sa aming mga karamdaman. Ikaw, Panginoon, ang sagot sa aming mga problema. Ikaw, O Diyos, ang tugon sa lahat ng aming kahilingan. Lord, help us to put our faith in you, to trust you always, and believe in your holy name, Panginoon. Salamat po sa iyong mensahe at nawa nakita namin ang kahalagaan ng pananampalataya sa aming buhay. Have faith in God. We claim your promise, Lord. If we believe in the Lord Jesus Christ, we will be saved, we and our household, O God. Kiniklaim namin ito. In the name of Jesus Christ, our Lord and Savior, we pray. Everybody say, Amen.